Yo ka dyan. Hello, sound check. Naririnig ba ako dyan sa likod? Kung oo, say yes. Kung hindi, edi hindi. Yo, what's up guys? Long time no see. At ngayon lang ulit tayo makakagawa ng isang moto vlogging kahit na nakailang biyahe na tayo sa labas ng Metro Manila. Well, unang-una nagpalit tayo ng camera na ginagamit natin. So from GoPro ay nag-explore tayo ng iba. Gumagamit na tayo ngayon ng 360 camera. And itong ginagawa ko ngayon ay isa lang din testing kung maganda ba ang quality ng audio kapag kinonect natin siya sa ating intercom. So naka Freedcon intercom tayo, FX yung 10 way yata yun, hindi ako sure, basta yun na yun. So ito yung nakakonect sa 360 natin. X4R nga pala yung model. Anyway, mabalik tayo. So chine-check lang din natin yung quality ng audio ngayong gabi, at the same time yung quality rin ng video kapag nagre-record tayo ng gabi. Kasi sabi sa ibang mga review, mas okay daw to compare kay X4, pero hindi niya kayang higitan si X5. Syempre si X5 ay yung top of the line ni Insta360 sa kasalukuyan. So given na yon, yan talaga may pinakamagandang quality na may maibibigay sa isang end user. So itong si X4R, in between siya. So check natin kung maganda yung quality pagtabi, kung kaya mo ipagsabayan, di ba? So sa ngayon, biyahe-biyahe lang tayo within Metro Manila. Kasi hindi ako makapag-vlog kapag long ride. Gamit namin yung intercom eh. So kaya ang nangyayari, tamang record na lang ako ng mga magandang scenery sa kalsada. So yun lang yung ginagawa ko. Pero may isa pa akong binabalak para makapag vlog pa rin habang nasa biyahe. So plano kong gamitin yung luma kong intercom, si KY Pro. So tignan natin kung magiging effective siya, no? So yun lang naman ang i-connect natin sa intercom, itong camera. Hindi naman na tayo connect sa mga kasama natin. So bali ang mangyayari, dalawa yung intercom na gamit natin. Pero di ko nasasabit sa helmet. Kumbaga parang ano na lang siya, nakabulsa lang. Goods naman na siguro yun, di ba? Testing lang, siguro sa susunod. Maybe next time. Speaking of battery ni X4R, masasabi ko rin na pang matagalan din. So abot siya ng 90 minutes or 88 minutes kapag recording ka under 8K resolution. Pero pag nagre-record
kasi ako, ano lang siya eh, tawag dito, putol-putol. Hindi ako isang bagsakan mag video record eh. Bakit ba ba? Perspective. Maayon ang stoplight sa kasalukuyan. So, mabalik tayo, yun nga, di ba, sa battery. Sulit din naman ang battery niya kapag ginamit niyo siya sa mga long ride. So, plan ahead na lang din siguro kung record kayo ng mga video. So, siguraduhin na nasa magandang lugar na or in good lighting condition. Kasi alangan naman mag-recording pa sa lugar na hindi umaandar yung mga sasakyan, sobrang traffic. So parang hindi naman acceptable yung ganun, di ba? O hindi siya dapat ginagawa. So waste of storage lang din siya. And kung naka 360 camera kayo, recommended talaga is 128 gig above. Huwag kayong gagamit ng SD card na 64 gig lang. Kasi sigurado ako bitin na bitin yung storage na yun. Okay, 128 goods na yun sa mga long ride. Pero one shot lang yun. Pero kung gusto nyo talaga ng maramihang recording, matagalan talaga, doon kayo sa 256 or 512. Sulit na sulit. Yun nga lang, may kamahalan. At siguraduhin lang na original yung SD card na bibilhin. So, pag nakakita ko na SanDisk Pro Extreme, tapos yung presyo around 900 pesos, tapos 512 na, magtaka na kayo. Kasi peki yun, guys. Ang downside nga lang nito kung meron ka ng previous 360 camera from Insta360, yung battery ay hindi mo magagamit. So, hindi compatible yung battery ni X4 at ni X5 kay X4 Air. The reason why, kasi maliit ang battery. Mas maliit siya ng konti compare dun sa mga kuya niya. Kuya talaga. So marami akong napapansin na nagbebenta ng mga 360 camera at ang reason nila ay tinatamad sila mag-edit. Well, gets ko rin naman sila kasi komplikado i-edit yung mga video from 360 camera. Pwede ka naman gumamit ng AI, pero syempre, hihintayin mo yun na matagal, tapos kapag hindi ka satisfied dun sa ginawa ng AI, uulitin mo siya. So parang sayang yung oras. So ang pinaka-ideal dito ay aralin ninyo. Aralin kung paano mag-edit sa 360 app, mapa desktop man o cellphone. So ngayon wala akong tips na mabibigay kasi baguhan lang din ako at the same time. Inaaral ko rin yung application nito. Di pa ako ganun ka expert sa pag-edit. So far, ito ang lagay ng trapiko sa Manila ngayon. Sabado, December 28.
Ilang araw matapos ang Pasko at ilang araw bago ang bagong taon. So, Happy New Year na agad sa inyo, guys. Kasi baka, diba, next year na ulit tayo mag-upload. Pero try din natin si Pagan next year. Sa pag-e-edit ng video. Para di rin naman sayang, diba? Open fight mga. Pagkatapos mag-deliver, bomba na. Ay, nako. Ayala Bridge pa tawag dito. Tagal ko nang dumadaan sa tuloy na to. Hindi ko alam ano pangalan na to eh. Slow down. You're doing fine. Hey. So, una kong ginamit yung camera na to sa may La Trinidad Benguet. So, dun ko tines itong camera. So, 1 hour or almost 40 minutes nakapag-record ako ng 8K quality resolution. 8K 30 FPS. Yun yung settings niya. Pero pwede nyo rin naman gawin is tanggalin yung battery. Tapos magkabit kayo sa power bank. Connect nyo sa power bank yung camera. O, para mas mahaba yung recording. Yun nga lang, kalaban nyo is yung storage. At yung haba ng video. Kasi kapag sobrang haba ng recording mo, mahirapan ka maghanap kung ano yung mga gusto mong ilagay kapag nag-edit ka na ng video. So, sa akin, ang ideal is 10 to 20 minutes. Actually, matagal-tagal na nga yun eh. Pahaba-haba na yun. Pero doon, syempre, hihimayin mo. At pipili ka ng mga clips na gusto mong ilagay. Tulad na tong recording natin. Ini-stop ko to kapag traffic. Matagal yung stoplight. At ganun lang, tuloy ulit ang recording natin, mga kaibigan. So, smooth lang ang biyahe. Oh. Tamang kwento lang at tamang tawid lang, nako. Diba? Tamang kwentuhan lang tayo. Nasa rekto na tayo agad.
So, siguro guys, dito na natin tapusin ang video na to. At kung may napulot ka na info or knowledge, salamat. Salamat. So, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe mo na yan. Dahil secret lang to. Atin lang. So, yun lang. Ride safe. Ingat kayo palagi. And enjoy.